Elemento ng maikling kwento. Tauhan tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Sa ating maikling kwentong pinanood kanina, ang pangunahing tauhan ay si Jose at si Renato. Tagpuan, ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Muli, sa ating pinanood na maikling kwento, ang tagpuan ay sa Kamalig. Banghay, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong 5 bahagi ang banghay. Panimula, kung saan at paano nagsimula ang kwento. Sa ating maikling kwento na pinanood, nagsimula ang maikling kwento sa pagpapakilala ng ating 2 pangunahing tauhan. Saglit na kasiglahan, ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Kasukdulan, dito na nangyayari ang problema sa kwento. Sa ating maikling kwentong pinanood, ang masasabi nating problema ay noong naisip ni Renato na lumalaki ang pamilya ni Jose. Kaya, mas kailangan niya ang bigas. Sa kabilang dako naman, naisip ni Jose na mag-isa na lamang si Renato. Siya ay meron ng katulong dahil meron na siyang mga anak. Samantalang si Renato ay mag-isa lamang sa buhay at maaaring walang katulong sa paghahanap buhay. Kakalasan, ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naayos ang problema. Ang solusyon na kanilang isinagawa tungkol sa kanilang problema ay pagbibigay nila sa isa't isa ng bigas. Ngunit hindi nga nila alam na ganito rin palang naisip ng bawat isa. Kaya ang nangyayari, bumabalik lamang ang mga bigas na ibinibigay nila sa isa't isa. Wakas, ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Sa wakas ng ating maikling kwento, nalaman nila na nagbibigayan lamang pala sila ng palay sa isa't isa at sila ay nagyakapan. Ika-4 na elemento ng maikling kwento ay ang kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Sa maikling kwentong ating napanood, ang aral na ating napulot ay ang pagbibigayan na hindi kayang tiisin ng kapatid ang kanyang kapatid. Kahit na alam niyang may sarili-sarili na silang buhay, naisip pa rin nilang magbigayan. Suliranin, ito ay ang tumutukoy sa problemang kinaharap ng tauhan sa maikling kwento. Tunggalian, ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Paksang diwa, ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento.